Dalayan mo sinibaw ng mga Diyos ang nato sa tunod sa manangin. Gilay ka ng mamahan, kung kasi kung nagugugma sa matagasa ka namin. Kasi gihapon nakabot kami din sa hospital na say, karon kahimong kami sa among tindis of prayer. Ika siya katanong ng session, ang ginawang Ginoo na katong nga pulong nga among natunan, magpapilin kini sa among mga kasing-kasing na magpalikod sa pagtuo, pagsalit kaya kanino. Kanya sa mga adlaw sa pagbalik, kami Ginoo tanan maandam, at nagahangyo kami Ginoo sa barang Espiritu kanunay, mag-iya ka na mo, aron mapuno kami sa pagtuo, pagsalit kaya kanino. Kung nagahangyo sa kami, ay kami pasayloon sa mga masala, aron kini nga among pagkampong pagkain, karon magkabos sa grasya na dawat na akong panalangin edisyon, dilihan daw. Kita na ang mga dawat, pag-isad si Bernard sa iyong sensay karon sa iyong part, nagalaw ka ng Ginoo nga ang balang Espiritu, nagabiya ka niya, aron mga pulong gawasin na huwag mahimot kini epektibo alang sa madawat na ako kini sa akong kasing-kasing aron sa mga nakamaandar kami. Salamat Lord, kaya ka nagatulog sa akong pag-apo, kita na pumayag sa ngalan sa Kristo nga ang mga luwas kami. Happy morning, everyone. Today is our 9th session of our 10 days of prayer. I will be reading to you the words and the participants of our program this morning. Our morning has been started by the inspiration by our two lovely choristers, Sister Sharon Rose Boo and Sister Josephine Bornales, accompanied by Ma'am Joy Simborio. Then, opening song, My Lord and I. Then, opening prayer by Brother Manny Abjad. We will be hearing two messages this morning. Message and song to be given to us by 4 His ministry singers. Then, our message today will be given to us by Brother Bernard Ibanez. His topic is Seek and Care for Forgotten. Time alone with God. And after that, we will have our prayer sessions. We'll be picking 4 of our team to conduct a prayer session, then the closing song will follow. May we feel God's presence as we have our worship and our message this morning. Again, happy morning, everyone.
for watching Cebu. Ihatag sa mua, hanay na ako ang buhat ni o powerful. So, nini pa sa kabutagon mga kaigsunan. Ako'y buhaton nga, may activity. Maliw ko ang tanan Indo. Indo? O, muabanti ta o kaduha. Ano na, sa'yo lang, abanti ta kaduha. Hindi, pag-abanti niyo yung kaduha,
siya mo, lingkod. Wala siya. Alam mo, English na. Kaya mo si Pastor. Nasobra na, Dok. Sobra. So karon ninikat na sa kabutago nata sa kanay. 9 seasons sa ako ang leadership per year. So ang title na kinatag sa kuha, ang binutan na ko is Sing and Care for Forgotten. Ipagka ko pala yung mga iksunan, kaputa. May gugmaong dalay ko na Diyos naka sa mga langit. Salamat kayo Diyos nga imo kami itagaan nga kami maghigayon sa pagpaminaw inugrog sa imong mga puno. Ang kini pamaladungan ko Diyos o panalangin ang kini mo saktan lamang sa pangalan ng Panginoon sa Kristo ang tumulong ko sa amin. Ako pasalamatan ang nagtatag sa mga misay sa awit o dili pa na sa pagkakaw na pagkatunan ng 9 sessions sa ating week of prayer o nagulang ni Sing and Care for Forgotten. Ang tuluhan ko ang teksto mabasa niya sa Acts chapter 3 verse 1 to 10. Pamilya kini kanato mga igsunan. Nga kini nga istorya adunay usa ka bakul sukat sa iyang pagka-imugso, sukat siya pagkabata, bakul na siya daan. O kada adlaw ihatod siya dito sa church para sa paglimos. Sa diha mangyari si Pedro o si Peter, niduol siya o nangayo o limos. Ingon si Pedro, tanawa kami. Itanaw sa maong nga bakol, si Pedro o nagpagod nga tagaan siya o kwarta kay nangayo man siya. Ingon si Pedro, wala ako'y kwarta na ihatag sa imo ha. Apan ang kaniyang anako o apan tagaan ko ikaw sa aniyang anako. Ingon si Pedro, usa ingon ni Pedro mga igsunan. In the name of Jesus Christ, rise up. Ang lahat ng Pedro mga igsunan, ang kahul sa Balang Espiritu, pinagi sa pangalan ni Panginoong Hesus, iyang ihatag kung unsay mga isya. Sinabi ka nato, adunay magaduol ka nato kung mga iyong tama. Wala ikaw ka mga igsunan ni ihatag na kung apan ang anak kanimo, pinagi nato sa pangalan ni Panginoong Hesus, adunay kay kahasad na kandaliya. For example, mga igsunan. Wala tayo ka, pero kanang kumakadulit na ugal na makabangan ang iyong mga isip. Ano ang mga kaisunan? Wala kayo kwarta na hatag gato sa iyo isip na tao kayo naman. Pero, nakita niyo mo mga kaisip siya sa iya ang pagkakasip. Yung kabangan, pinaagi gato sa pangalan ni Jesus. Sa diha, kapingon siya, tindog ang maong kapakol o binahe siya nandito sa inyo. Kung kayo niyang kalipay, dili masabtan ang iyang kalipay mag-igsunan sa diha nga siya nakapindog o nakalakaw. Gibati niya ang kalipay mga kaigsunan nga muni ang iyang gipaabot ginapangandoy. Mga kaigsunan, isa lang na siya sa example sa mga tao nga angayan nato ngatagan o pagtagan. Mga kaigsunan, adunay mga tao nga nanginahanglan karon. Siguro na mga tao karon nga nanginahanglan og bugas. Ang ilang pangandoy nga makakaon, makaabaton og bugas. Daghan mga kaigsunan sa palibot nga nanginahanglan nga ni kanato. Mga kaigsunan, ang pangutana, challenge nga ni kanato, kinsa man kini nga mga tao nga gusto sa Ginoo nga atimanon. Unsay impact sa Ginoo? Sa diha nga atong atimanon kini nga mga tao, unsay impact sa Ginoo nga kaniya. Matthew chapter 25 verse 31 up to 46 sa pagbalik sa Ginoo. Ingon diha, sa pagbalik sa Ginoo iyang gilain ang karnero ngadto sa tuo o ang kanding ngadto sa iyang wala. Ipasulod niya sa gingharian
nga giandam sa Ginoo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan ang mga katawhan nga iyang gilaid ngadto sa iyang tuo. Ingon siya, sulod kamo sa gingharian kaysa diha nagutom ako inyo akong gipakaon. Hubo ako inyo akong gipistihan. Nagmasakiton ako, nakulong ako inyo akong giduaw. Dumuduong ako inyo akong gipasuko. Unsay epekto sa Ginoo? Sa diha nga gibuhat mo kini nining ubos nga akong igsuon gibuhat mo usab kini ngadto kanila. Mga kaigsunan mo kana ang gusto sa Ginoo nga ni kanato. Nga kita magabuhat, magatan-aw ni atong mga tawo nga nakalimtan sa atong komunidad. Sulat ni Lindsay White mga kaigsunan, Councils on Stewardship, page 164, gisgutan nila, nga ang matagbuhat sa kaayo, nga gihimo ngadto kanila diha sa ngalan ni Jesus, dawato niya ingon nga gibuhat niya, gibuhat mismo ngadto kanila. Sa diha nga magbuhat kita tungod og alang sa ngalan ni Jesus, unsa daw? Dawato niya. Usahay man gud mga kaigsunan magabuhat kita. Kanong dili dawaton? Kung naatay kaugalingon nga interes. Magatabang kita ngadto kanila para pitpon usab siya, matinunglanon usab siya kani kanato. Pero mga kaigsunan unsay gusto sa Ginoo, pinaagi ngadto siya ngalan nagpasabot nga kung kita magabuhat kini wala kita i-return, ibalik nato kaniya sa diha nga matabang kita sa usa ka tawo. Kay ang iyang giila ang iyang kaugalingong interes uban sa nag-antos nga katawhan. Itugyan niya sa iyang iglesia ang halangdong buluhaton sa pag-alagad kang Hesus pinaagi sa pagtabang o pagpanalangin sa mga kabus ug nag-antos ug sa tanang mag-alagad kanila nga may andam o tinuray nga kasing-kasing magpahulay ang panalangin sa Ginoo. Magpahulay ang panalangin sa Ginoo nganhi kaninyo nganhi kanato sa diha nga ato kini pagabuhat. Nakita ba nato ni sa mga dalan nga atong nagian? Mga tao nga wala na tagad nga atong nakalimtan. Tingali pipila kanila sa ilang panimalay walay makaon. Nakasinati ba kamo nga ang inyong malungag mais, malungag ninyo saging, ang mga bata nangandoy nga makaangkon nini. Tingali pipila sa mga palibot nato mga kaigsunan, walay mga ginikanan nga nakatiman ngadto kanila. Pipila kanila mga kaigsunan, wala nakasabot silang kinabuhi. O kana buot gusto ipasabot sa Ginoo nga ni kanato nga sila atong pagatagdon o pagatabangan. Adunay uban nalibog sa may akong buhaton tungod sa mga pagsulay nga nabuot ngadto kanila. Sulat ni Jiwat mga kaigsunan, The Ministry of Healing, page 143. Ang pamaagi ni Kristo lamang ang makahatag og tinuod nga kalampusan sa pag-abot sa mga tao. Ang manluluwas na kig-uban sa mga tao ingon nga usa nga tinuray nga nagtinguha sa ilang kaayuhan. Iyang gipakita ang iyang simpatiya ngadto kanila, gialagaran ang ilang mga panginahanglan ug nakuha ang ilang pagsalig human ana mingon siya kanila sunod. Unsaon nato pagsunod nato sa mensahe ngadto sa mga katawhan kung wala kitay igo ug dili makatabang ngadto kanila. Dunay sugilanon mga kaigsunan. Dili nga kani nga mensaya mo lamang pero dako kayo ug pag-impact nga ni kanato kung atong paghatag. Hinumdum mo, adunay usa ka dato. Kami nangutana kang Ginoo Hesus in Matthew chapter 19. Nangutana siya, Ginoo, saan man ako pag-adto sa gingharian sa langit? Ingon ang Ginoo, umana ang sugo. Ang una, nangutana siya, unsa may maayo na akong buhaton aron ako makasulod sa langit? Ingon siya, ingon si Ginoo Hesus, nangutana ka man unsay maayo? Ang Ginoo. Nagpasabot mga kaigsunan, ang tanan nga pagkamaayo sa atong kinabuhi, ang Ginoo ang tanan. Muna siya mga kaigsunan, ingon siya, tumana ang sugo. Gituman naman ako na, unsa man klase nga sugo ah? Tigugma ang Dios, tigugma ang imong isig ka tawo,
ayaw pagpatay, ayaw pagpamakak. O gituman, manapo na. Wa niya nasabtan kung unsay kahulugan ining tanan. Ingon ang Ginoo, ibaligya imong kabtangan o gihatag sa mga kabus. Muna'y gusto sa Ginoo, gani ka nato. Tingali katong dato mga kaigsunan, nagasimpas adlong ipapulay, pitol kaayo nga nagatutok na to sa Ginoo, Ginoo, ikaw lang yun akong ginasimba. Ginagalan, gituman, ginako ang imong kasuguan. Kada adlaw, nag-andam yun ko, nag-amping yun ko, nga muhatag ko ikapulo ka to sa imuha. Bisan sa usa nga halin, o ginansa nga gamay, ako yung wang ikapulo. Sa kanunay, nagatanaw siya nga to sa Ginoo, apan iyang, wa niya nasabtan, kung unsa ang tinuod nga ipasabot sa Ginoo. Sa pag-atiman, pagsimba nga to kaniya. Tingon siya sa diha nga gibuhat mo kini ini ubos na igsoon, gibuhat mo sa kini kanato. Nagpasabot mga kaigsunan, kung gusto ta mo alagad nato sa Ginoo, simbahon nato siya, pinaagi ngadto sa pagtabang nato sa makapalibot nga ni kanato. Dili lang kita mututok nato sa Ginoo kung dili gani usab sa mga nakapalibot nato. James chapter 4 verse 17. Diya nga nasahay kita mo sa atong buhaton, wa nato buhatan. Mga kaigsunan, kini nga mensahe dako kay impact ani kanato. Tungod kay daghan mga katawhan sa palibot kanato nga usahay di nato matagas. Tungod kini sa atong kaugalingon nga mga interes. Mga kaigsunan. Before kini nga matapos nato nga mensahe mga kaigsunan, ang diyon nako ang tanan. Sa pagpatalihog nini nga mo nga mensahe. Nga kini buot gusto ipasabot gani kanato natong pagabuhaton. Ang pagtan-aw o pag-atiman sa mga tao na wala matagal. Ang yun ako ang tanan sa pagduko sa mga ulo sa pagkakas. Dalay ko ikaw may kugmaon nga Diyos naka sa mga langit. Nasabtan namo kung unsa ang imong gusto ipabot gani kanato. Pasayloa kami o Diyos, magaling man na kami wala makatagad sa mga tao nga nanginahanglan. Imong gipasabot o Dios nga ni kanamo nga sadya nga mabuhat kami. Ini ubos nga mo igsuon gibuhat mo kini. Gibuhat namo kini. Gana kanimo. Tabangi ko kami o Dios sa pagtan-aw, pagpangita nga ng mga tao. O hatagi kami sa kasing-kasing nga naa kanimo. Dili kining kasing-kasing nga naa kanamo. Kay puno kini sa kahakog. Puno kini Ginoong Dios sa pagkadautan. Kung gusto namo ang kasing-kasing nga naa kanimo. Pag-uha kami, naagi lamang sa imong pangalan na si Ginoong Hesukristo nga among Ginoo. Amen. For our sessions of prayer, we have 4 people. And we're gonna pray for all of us. O yan ang tanan sa pagluhod as we sing. Holy Spirit of God. Holy Spirit, sing. Holy Spirit of God, within pass away the sea. My soul will take the full control of my life and make me whole. Holy Spirit of God, dwell in me.
wala ka namang tagaan ng pagtagal. Tungod sa mga panahon ng pagkabisi-bisi, usahay sa cellphone, kalimot ka o worship. Ginong Diyos, daghan ng mga lugar. Wala dito sa pagkakamatan. Patino, walang espiritu, walang bunsa sa tayo mga sala, mga naasa ang pagkakaroon. Makulihan ka na mga maayon. Salamat kayo Diyos sa inyong mga gugma. Salamat kay bisan pa kayo masala kay apan ikaw walay buwas sa inyong gugma anak. Salamat sa inyong kaayo. Salamat sa tibuok nimong proteksyon sa aming buhi. Salamat po sa Diyos na hangtod ang ating makadayon sa pagkain ng amahan. Salamat sa mga mensahe ang natunan namin. Pasalamatan ng Diyos ang dalang po sa mga nakasasubis. Kaya kung magsimbahan ka ng mga Diyos, manaka sa presang sa makangitan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jesus. Inong Diyos, nilitak na inahangyo na mga balance spirito na mag-auban sa matagusin na naman, especially sa inpatient and outpatient Lord. Lagi na po sa akong mga kauban sa trabaho, samtang kami Ginoo nga nabuhat sa matagsapat sa mga responsibilities. Kung inuntak na Ginoo, samtang kami magpapadayon ng adlaw, kumuha nga pareho kami sa salamatan sa disgrasya ng Lord o sa katalan ng mga Ginoo nga imuban ng Espiritu magpapag sa matapos sa pagkitan sa ilaw man. In Jesus' name we pray. Amen. Closing song. Announce ka. Closing song pa daw. Oh. Taga-tubilan. In response to the message this morning, let us sing, Blessed Lord, how much can we take? Hymn number 367, 367. Shall we stand? Amen.
Panginoong Diyos, nakas ng mga langit, salamat po Diyos sa mensahe ka ako na padaling mo na amoy kang ilalim sa pagbuhat ng ininganin na namin sa ibang sa mga sala sa pangalan ng Panginoong Kristo at Panginoong Diyos. Amen. Announcement. Maintenance. Okay. Di ba? Adventist